Sino po kayong lolo? Aalis na po kami bukas, aampunin na kami sa Amerika. Hindi na po kami makakabalik sa puntod ni tatay. Habang bumubuhos ang ulan sa puntod ng kanyang anak, halos huminto ang puso ni Don Eduardo Hilario, ang chairman ng Hilario Group. Ang batang-bata na anak niya, kamukhang kamukha ng yumaong anak, ay may kalong na sanggol habang pinupunasan ang lapida. Ang likod ng kamay ng bata ay basag at dumudugo dahil sa ginaw. Ngunit sinabi ng bata na bukas ay aalis na sila ng tuluyan at mabilis siyang nawala na parang tumatakas, naiwan ang isang lumang litrato sa puntod. Ang angkan na naiwan ng kanyang anak na pinagtaksilan niya 9 na taon na ang nakalipas at ang dilim na nagbabantang kumalawit sa kanila. Kaya ba ni Don Eduardo na iligtas ang mga bata mula sa impyerno bago pa man lumipad ang eroplano? Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe at like at iwan sa comment kung saan mo ito pinakikinggan. Nais kong hanapin ka sa puso ko at magpasalamat. Kaya, simulan na natin ang kwento ngayon. Isang hapon, bumubuhos ang malalaking patak ng ulan na parang nabutas ang langit. Ang itim na seda ni Don Eduardo Hilario ng Hilario Logistics ay dumulas at huminto sa pasukan ng Memorial Park. Iyon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang nag-iisang anak, si Miguel, na umalis sa bahay at itinakwil ang kanilang ugnayan 9 na taon na ang nakalipas. Ngunit ang libing niya rito ay ginawa pa lamang 1 buwan na ang nakalipas. Mr. Miguel Hilario o Mr. Martin de la Cruz, ama po ba kayo? Matapos masunog ang kanyang bahay, inayos namin ang mga naiwang gamit ng biktima at nakita ang inyong calling card. Kung hindi dahil sa tawag na iyon mula sa presinto, baka tuluyan nang nakalimutan ang kanyang anak sa isang sulok ng kolumbarium na walang pangalan, si Don Eduardo, na nababalot ng pagsisisi dahil hindi niya alam ang pagkamatay ng kanyang anak sa loob ng 1 taon, ay naglakad sa ulan, tinanggihan ang payong ng kanyang mga tauhan. Ang katabing si Aling Maria, ang lola, ay nagpakita rin ng pagkadismaya at nagtungo sa lapida ng kanyang anak. Nang malapit na ang 2 matanda sa puntod, kumunot ang noo ni Don Eduardo. May nakatayo sa harap ng lapida ng kanyang anak na inakala niyang matatabunan na ng putik at ulan dahil walang bumibisita. 3 maliliit na anino. Huminto si Aling Maria at tinakpan ang bibig. Isang batang lalaki, si Noel, na nakasuot ng manipis na jacket, ang may mahigpit na kalong na sanggol sa kanyang likod. Sa tabi niya, isang batang babae na nakasuot ng manipis na sapatos na goma ay nakaupo at naglilinis ng putik sa lapida gamit ang kanyang kamay. Iyon si Noel, 9 na taong gulang. Nang maramdaman ang presensya, agad na lumingon si Noel. Nakakubli siya na parang isang batang usa sa harap ng isang mabangis na hayop. Si Noel ay yumakap sa kanyang 6 na taong gulang na kapatid na si Sofia at tumingin kay Don Eduardo ng may matinding pag-iingat. Hindi nakasigaw si Aling Maria. Ang mga mata ng batang nakatayo sa harap niya ay eksaktong kopya ng mga mata ng kanyang anak na si Miguel noong bata pa ito. Nanghina ang mga binti ni Aling Maria. Napaupo siya sa malamig na lupa. Mahal ko. Agad na hinawakan ni Don Eduardo ang balikat ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon din kay Noel at hindi makakilos. Ang likod ng kamay ng bata ay namumula, namaga dahil sa ginaw, at ang kanyang mga labi ay basag at dumudugo. Si Don Eduardo ay nagbigay ng lakas sa kanyang hawak sa tungkod at pilit na nagsalita. Sino kayo? Ang boses ni Don Eduardo ay mahina at nanginginig. Umurong si Noel. Ang mga matatanda ay laging nakakatakot. Pinatahan ni Noel ang bunso sa kanyang likod at sumagot ng malinaw ngunit may takot. Sino po ba kayong lolo? Kilala niyo po ba ang tatay namin? Ang salitang tatay ay nagpahinto sa puso ni Don Eduardo. Si Aling Maria ay gumapang patungo sa mga bata. Anak, anong pangalan mo? Ha? Mabilis na umiling si Noel. Sinabi sa kanya ng direktor ng bahay Kalinga na huwag makipag-usap sa mga estranghero. Kinuha ni Noel ang bulaklak na kinuha niya sa tabi ng basurahan at inilagay sa kanyang bulsa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid at sinabing, "Tara na, baka mapagalitan tayo ni Direk." Nagmadali si Noel na umalis. Ngunit bago umalis, lumingon si Noel sa lapida. Ang pangalang Miguel Hilario ay nakaukit sa lapida. Pinunasan ni Noel ang mga luha sa lapida gamit ang kanyang manggas at bumulong. "Paalam, Tay. Kahit sa Amerika, hindi kita makakalimutan. Kung makita mo si Mama, sabihin mo huwag niya kaming alalahanin." Ang salitang Amerika ay tumusok sa tainga ni Don Eduardo. Si Aling Maria ay humihikbi at nagtanong, "Huwag, Amerika, anong ibig mong sabihin?" Sa halip na sumagot,
Kinuha ni Noel ang isang gusot na litrato mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa loob ng lapida. Ang boses ng bata ay malinaw na narinig kahit pamalakas ang bagyo. Bukas na po ang flight namin. Kaming tatlo ay aampunin na. Hindi na kami makakabalik dito. Ang salitang ampon, adoption, ay nilamon ang tunog ng ulan. Pakiramdam ni Don Eduardo ay halos maubusan siya ng hininga. Si Aling Maria ay nagsimulang umiyak. "Huwag! Anong sinasabi mo? Ampon?" Nang sumigaw si Aling Maria, ang 2 taong gulang na sanggol sa likod ni Noel ay umiyak. Uwaang. Sa pag-alingaw-ngaw ng iyak ng sanggol sa sementeryo, nataranta si Noel. Hindi niya dapat ipaalam sa mga matatanda. Si Noel ay umatras na may takot sa mga mata. "Pasensya na po. Aalis na po kami." Hinawakan ni Noel ang kamay ni Sofia at tumakbo pababa ng burol. "Sandali! Tumigil kayo!" Sigaw ni Don Eduardo, ngunit ang kanyang boses ay tinangay ng hangin. Nang subukan ng kanyang mga tauhan na habulin ng mga bata, itinaas ni Don Eduardo ang kanyang kamay. Mas malaking problema kung madulas sila sa putik. Sa halip, tinawag ni Don Eduardo si Mr. Santos, ang Chief of Staff. Ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa kailanman. "Toby, sundan mo sila. Huwag mong pakawalan at alamin mo kung saan sila pupunta." "Opo, sir." At itinuro ni Don Eduardo ang dulo ng kanyang tungkod sa harap ng lapida kung saan tumigil ang mga bata. May ilang hibla ng buhok ng 9 na taong gulang na bata ang nakasabit sa lapida kung saan siya naglilinis. "Kolektahin mo pati ang isang hibla ng buhok na iyan." Agad na naunawaan ni Mr. Santos ang intensyon ng chairman. DNA test, iyon lamang ang susi upang malutas ang kaguluhang ito. Gawin mo ito ng emergency at i-report mo agad ang resulta. Mabilis na kumilos si Mr. Santos. Kinuha niya ang buhok at inilagay sa isang evidence bag at agad niyang sinundan ang mga bata. Ang maliliit na anino ng mga bata ay nawala sa malakas na ulan. Si Don Eduardo ay lumapit sa lapida. Ang litratong inilagay ni Noel ay lumilipad sa puwang ng lapida. Kinuha ni Don Eduardo ang litrato. Sa litrato, si Miguel, na itinaboy niya 9 na taon na ang nakalipas, ay nakangiti habang yakap ang isang sanggol. Iyon ang batang si Noel. Namula ang mga mata ni Don Eduardo. Nang baligtarin niya ang litrato, nakita ang sulat kamay ng kanyang anak. "Papa, patawad at mahal ko kayo. Balang araw, kung makikita niyo ang mga bata, patawarin niyo sana ako." Si Don Eduardo ay napakagatlabi upang pigilan ang pag-iyak. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, hinahanap-hanap ng kanyang anak ang kanyang ama. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, pinabayaan niya ang kanyang angkan na mapunta sa ganitong kalagayan. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang mga bakas ng paa ng mga bata sa putik. Ang bakas ng punit na tsinelas at ang matingkad na pulang dugo mula sa basag na takong ng paa. Ang mga pulang batik sa puting-putik ay nagpatiklop sa puso ni Don Eduardo. "Mahal ko, si Miguel, ang anak natin, si Miguel." Si Aling Maria ay umiiyak habang nakahawak sa pantalon ng kanyang asawa. Yinakap ni Don Eduardo ang balikat ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang mga mata ay lumampas na sa kalungkutan. Isang matinding galit ang nagsimulang umapoy sa kaibuturan ng mata ng matanda. Tinalikuran niya ang lapida at tumingin sa direksyon kung saan nawala ang mga bata. "Sa loob ng 1 taon na nawala ang aking anak, ano ang nangyari? Bakit kailangang tumakas ng aking mga apo sa ganitong kalagayan? At bakit kailangang mamatay ang aking anak ng walang pangalan?" Kinawayan ni Don Eduardo ang kanyang tauhan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ihanda ang sasakyan. "Saan po tayo tutungo, Chairman?" tanong ng tauhan. Sinabi ni Don Eduardo, inilalagay ang litrato ng kanyang anak sa kanyang bulsa. Kung saan man nagpunta ang mga bata, kahit sa dulo ng impyerno. Kahit natatakpan ng ulan ang paningin, ang itim na sedan ng chairman ng Hilario Logistics ay nagsimulang umandar sa malakas na bagyo. Ang digmaan upang hanapin ang nawawalang angkan ay nagsimula na, eksaktong 2 oras mula nang magkita-kita sa sementeryo. Ang pinto ng opisina ni Director Cora Ramos sa Bahay Kalinga ni San Jose sa labas ng Maynila ay padabog na binuksan. Ang 3 magkakapatid na Noel ay itinapon sa sahig ng opisina. Tumingin si Director Cora sa mga bata at nagkibit balikat. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Nang malaman mong may libing na ang tatay mo, tuwang-tuwa ka, hindi ba? Lumabas ka pa ng walang pahintulot. Ang lakas mo. Ang boses ni Director Cora ay matalim na bumaon sa silid. Si Noel, na nakadapa sa sahig, ay instinct na niyakap ang ulo ng 2 taong gulang na bunso. Si Sofia
ay humihikbi habang nakahawak sa baywang ng kanyang kuya. Sa halip na palitan ang basa nilang damit, itinapon ni Director Cora ang mga papeles sa mesa. May video conference ka sa American Adoptive Parents bukas ng umaga. Kapag nag-aksaya ka o nagpakita ka ng kahangalan, alam mo na, walang hapunan ngayong gabi. Lahat kayong tatlo magugutom. Sa isang malamig na anunsyo, itinulak ni Director Cora ang mga bata sa isang solitary confinement na silid sa dulo ng pasilyo. Querink. Narinig ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto at ang paglock ng susi. Ang silid, na walang heating, ay napakalamig. Sa loob ng madilim na silid, nagmadali si Noel. Sofia, dito ka. Lamigin mo ang paa mo. Hinubad ni Noel ang basa na medyas ni Sofia at inangat ang kanyang t-shirt at ipinatong ang malamig na paa ng kapatid sa kanyang hubad na balat. Nanginginig ang katawan ni Noel, ngunit nagtiis siya at pinainit ang paa ng kanyang kapatid. Nagreklamo si Sofia na nagugutom siya. Kinuha ni Noel ang balat ng candy na nakuha niya sa basurahan sa sementeryo at sa halip ay sinubo ang kanyang daliri sa bibig ng kapatid. May lumang kalendaryo sa dingding na may pulang bilog. Tinitigan ni Noel ang petsa. Narinig niya ang usapan ng mga broker. Mas mapapaaga raw ang schedule. Baka ngayong gabi na. Hinawakan ni Noel ang balikat ni Sofia at bumulong. Sofia, makinig ka. Bukas? Hindi. Ngayong gabi, kapag may dumating na mga lalaki, sabihin mo lang na, hindi ko alam. Okay? Bakit? Nag-aral ako ng English greetings. Hindi ka dapat maging matalino. Kapag naging matalino tayo, paghihiwalayin tayo. Para magkasama tayong tatlo, dapat magpakatanga tayo. Tumawa ka lang at maglaway at sabihin mong hindi mo alam. Pangako. Ang mga mata ni Noel ay desperado kaya tumango si Sofia ng may takot. Ito ay isang desperadong survival lesson. Kasabay nito, ang opisina ni Director Cora ay puno ng init. Si Director Cora ay nakaupo sa isang mamahaling leather sofa habang may kausap sa telepono. Hawak niya ang medical record ng tatlong magkakapatid. Opo, Mr. Broker, medyo masama ang kondisyon ng mga bata. Ang bunso ay may pneumonia. At ang panganay ay tila may developmental delay. Kaya, dapat kaming humingi ng karagdagang 30,000 bilang special care fee, hindi ba? Kapag naging emosyonal ang mga adoptive parents, maglalabas sila ng pera. Binura ni Director Cora ang salitang normal sa medical record at pinalitan ng kailangan ng matinding atensyon. Ito ay isang mapanlinlang na paraan upang kumuha ng mas malaking subsidy sa pamamagitan ng pagpapanggap na may sakit ang mga bata. Matapos ang tawag, pinindot ni Director Cora ang intercom. Hoy Noel, lumabas ka at maglinis. Pagkaraan, bumukas ang bakal na pinto at lumabas si Noel. Sinadya ni Noel na maging kuba ang balikat at ang kanyang mga mata ay walang focus. Ang kamay niyang may hawak na basahan ay nanginginig na parang mahina. Tiningnan ni Director Cora si Noel na parang isang insekto at lumapit sa safe. Linisin mo bawat sulok. Kapag nakakita ako ng kahit isang alikabok, wala nang pagkain ng mga kapatid mo habang buhay. Inakala ni Director Cora na hindi siya pinapanood ni Noel at nagsimulang paikutin ang dial ng safe. Ngunit ang tingin ni Noel na naglilinis ng sahig ay nakatuon sa salamin sa ibabaw ng mesa. Ang paggalaw ng mga daliri ni Director Cora ay naitala sa mata ni Noel. Pakanan ng 3 beses. 4. Pakaliwa ng 2 beses. 2. Pakanan ulit. 9. 1. Beep. Narinig ang tunog ng pagbubukas ng safe. Sa maikling sandaling iyon, naitala ni Noel ang combination sa kanyang isip. Isa itong genius na memorya. Nagpanggap si Noel na nahulog ang kanyang kagamitan sa paglilinis at gumawa ng isang oo na tunog na parang isang tanga. Hermp, pabigat talaga. Si Director Cora ay nagkibit balikat at kumuha ng envelope at bungkos ng pera mula sa safe. Gumapang si Noel sa sahig upang kunin ang basahan at sumilip sa ilalim ng mesa. Nakita niya ang actual ledger na itinago ng director. Ang mga mata ni Noel ay nagliwanag, ngunit mabilis itong bumalik sa pagiging wala. Nang sandaling iyon, napunta ang mata ni Director Cora sa isang lumang aklat na nakatago sa tabi ng basurahan. Ito ang math problem book, grade 4, na patagong kinuha ni Noel. Ano ito? Nag-aaral ka? Kinuha ni Director Cora ang aklat. Bumukas ito sa pahina na puno ng komplikadong equation na nasagutan. Ang mukha ni Director Cora ay sumama. Sinabi ko nang huwag kang gagawa ng ganito, hindi ba? Nag-iisip ka na naman ng paraan para tumakas. Tska, walang awang pinunit ni Director Cora ang aklat sa dalawa. Nanginginig ang mga mata ni Noel.
Ang aklat na iyon ang tanging paraan niya upang makipag-ugnayan sa mundo at ang pag-asa niyang magiging matagumpay siya balang araw upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid. Ang mga punit na piraso ng papel ay lumipad sa ibabaw ng ulo ni Noel na parang niyebe. Kapag nakita pa kitang gumagawa ng ganito, puputulin ko ang mga daliri ng mga kapatid mo. Itinapon ni Director Cora ang punit na aklat sa basurahan. Si Noel ay naghigpit ng kanyang kamao ngunit yumuko at nagsabing, "Patawad po." Hindi niya pwedeng tanggalin ang mask ng pagiging tanga. Samantala, sa opisina ng chairman ng Hilario Group sa Maynila, naghahari ang mabigat na katahimikan. Si Don Eduardo ay nakaupo habang nakatalikod sa bintana at binabasa ang report na ibinigay ni Mr. Santos. Ang dulo ng kanyang kamay ay nanginginig. Ito ang resulta ng agarang investigasyon matapos siyang bumalik mula sa sementeryo. Ibig sabihin, nagpalit ng pangalan si Miguel? Si Mr. Santos ay sumagot ng may kalungkutan, "Opo, Chairman." Matapos siyang umalis 9 na taon na ang nakalipas, nagpalit siya ng pangalan at naging Martin de la Cruz. Nagtrabaho siya sa mga construction site at doon pinalaki ang mga bata. Nasunog ang container van na tirahan nila noong aksidente, kaya nasunog ang lahat ng ID niya. Napapikit si Don Eduardo. Natuklasan ang dahilan ng malupit na administrative loophole kung bakit hindi nakontak ang kanyang anak o hindi niya nakontak ang kanyang anak kahit pa namatay ito, namamatay na walang pangalan. Ang katotohanan ang anak ng pinakamayaman na tycoon sa Pilipinas ay namatay ng walang pangalan at walang disenteng libing ay nagpatiklop sa puso ni Don Eduardo. Bakit napunta sa bahay Kalinga ang mga bata? Matapos mamatay ang mga magulang at walang lumitaw na legal na kamag-anak, inilipat sila ng LGU, Local Government Unit, sa isang shelter. Iyon ang bahay Kalinga ni San Jose. Ibinuklat ni Don Eduardo ang susunod na pahina ng report. Mga detalye ng investigasyon kay Director Cora Ramos. Number 1 sa International Adoption Placement. Ngunit sa likod nito, may mga ebidensiya ng pagkuha ng malaking donation kapalit ng pag-aampon. Gusto ng babaeng ito na ipagbili ang aking mga apo. Naghigpit ang hawak ni Don Eduardo sa glass. Klang! Nagkaroon ng basag ang makapal na crystal glass. Toby, kailan lalabas ang resulta ng DNA na kinuha sa sementeryo? Bukas ng madaling araw, sir. Tumayo si Don Eduardo. Ang kanyang anino ay malaking nakatabing sa dingding ng opisina. I-report mo agad kapag lumabas ang resulta. At ihanda ang legal team. Sa sandaling makumpirma na sila ang aking angkan, buburahin ko ang bahay Kalinga na iyon sa mapa. Sa solitary confinement ng bahay Kalinga, si Noel ay nakakubli sa dilim. Ang kanyang mga kapatid ay pagod at nakatulog. Kinuha ni Noel ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na paperclip na patago niyang kinuha mula sa sahig habang naglilinis. Bigla niyang naisip ang mukha ng matandang lalaki na nakilala niya sa sementeryo. Nakakatakot ang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila malungkot. Sino ang lolo na iyon? Bakit siya umiyak nang makita kami? Umiling si Noel. Bawal ang magkaroon ng maling pag-asa. Ngunit sa malamig na sahig, patuloy niyang inisip ang tingin ng lolo. Baka lang, matulungan kami ng mga iyon. Si Noel ay nagbigay ng lakas sa kamay na may hawak na paperclip. Kahit sino pa ang dumating o hindi dumating, ako ang magtatanggol sa aking mga kapatid. Ang mga mata ng bata ay hindi na parang tanga. Ito ay parang mga mata ng isang lobo na naghahanda sa pangangaso upang protektahan ang kanyang pamilya. Ang katahimikan bago ang bagyo ay bumalot sa gabi ng bahay Kalinga nang tumunog ang doorbell ng mansyon ng chairman ng Hilario Group bandang 4:00 ng madaling araw. Si Don Eduardo ay hindi pa natutulog. Nakaupo siya sa sala, nagbabantay. Bumukas ang pinto at binigay ng courier ang isang envelope kay Mr. Santos. Ang red stamp ng Emergency DNA Analysis Center ay matingkad na nakatatak sa envelope. Kinuha ni Don Eduardo ang envelope ng may nanginginig na kamay. Oras na para harapin ang katotohanan na nasa isang dakot ng buhok na kinuha ni Mr. Santos sa sementeryo. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay malakas na umalingaw-ngaw sa sala. Si Aling Maria, na naghihintay, ay tiningnan ang mukha ng kanyang asawa. Ang tingin ni Don Eduardo ay huminto sa ibabang bahagi ng resulta. Test subject: Don Eduardo Hilario, unidentified boy, 99.999% DNA match. Mahal ko, tama ba? Sila ang angkan ni Miguel, hindi ba? Tumango si Don Eduardo nang walang imik. Sa sandaling iyon, si Aling Maria ay napahawak sa dibdib. Ay, ang mga anak ko, at napahiga. Ma'am, agad na inalaya ni Mr.
Santos, ngunit nawalan na ng malay si Aling Maria at bumagsak sa sahig, hyperventilation, dahil sa matinding shock. Ang mga doktor at nurse ay nagmadaling pumasok at sinimulan ang emergency treatment. Matapos siyang ilipat sa silid, si Don Eduardo ay nagtungo sa silid ng kanyang anak, ang silid na ginamit ni Miguel 9 na taon na ang nakalipas. Binuksan ni Don Eduardo ang loob ng desk. Doon, mayroong tumpok ng hindi binuksang mga sulat. Ito ang mga sulat na ipinadala ng kanyang anak sa tuwing Pasko o birthday. Sa tuwing may dumarating, hindi niya ito binubuksan at inilalagay lamang niya sa loob ng desk. Ang tumpok ng pagmamataas ng ama na hindi na kaya ni Don Eduardo na itapon o basahin. Kinuha ni Don Eduardo ang sulat na may pinakahuling petsa, 1 buwan bago mamatay si Miguel. Nang buksan niya ang nanginginig na kamay, lumabas ang isang gusot na sulat, "Papa, nag-eskwela na po si Noel. Mahusay po siya sa math. Kamukha niyo po yata. Masaya po ako, kahit mahirap, dahil ito ang buhay na pinili ko. Kahit sa malayong hinaharap. Gusto ko lang sanang ipakita sa inyo ang mga mukha ng mga bata. Mahal ko kayo, Papa." Ang kanyang anak ay hindi nagtanim ng galit sa huling sandali. Hinahanap-hanap lamang niya ang kanyang ama. Si Don Eduardo ay napakagatlabi. Umiyak siya at gumuho sa ibabaw ng mesa. "Bobo, bakit hindi ka na lang nagmakaawa? Bakit ka umalis ng ganito, ha?" Ang mga luha ng pagsisisi ay bumasa sa sulat, ngunit agad na pinunasan ni Don Eduardo ang kanyang luha. Wala siyang oras para umiyak. Tumango siya sa litrato ng kanyang anak sa dingding. "Akin ang aking mga anak. Panoorin mo, sa langit." Ang mga mata ni Don Eduardo ay nagbago. Samantala, sa bahay Kalinga, habang nagliliwanag ang umaga, naramdaman din ang tensyon. Si Director Cora Ramos ay tumatakbo sa pasilyo at sumisigaw, "Hoy, bilisan nyo! Ngayong gabi na ang flight." Inurong ang schedule. Isang tawag mula sa broker ng American Adoptive Parents ang dumating. Sinabing baka magkaroon ng problema kung hindi bibilisan ang proseso ng pag-aampon, kaya kailangang ipalipad ang mga bata ngayong gabi. Itinulak ni Director Cora ang mga bata sa banyo. "Ligo! Maligo kayo ng maigi. Kapag nagpadala ako ng mga bata na marumi, magbabayad ako ng penalty." Habang naliligo ang mga bata, inutusan si Noel na maglinis sa opisina ni Direk. Walang tao sa silid. Si Direk ay abala sa pag-aayos ng mga gamit ng mga bata. Mabilis na tumibok ang puso ni Noel. Ang lolo, na nakilala ko sa sementeryo, patuloy niyang naaalala ang mga mata ng matanda. Ang mga mata na parang naghahanap ng nawawalang kayamanan, hindi sa pagtataboy. Ngunit umiling si Noel. "Bawal ang pag-asa. Walang tutulong sa amin. Kailangan kong protektahan ang aking mga kapatid sa sarili kong paraan." Ibinalik ni Noel ang walis at tumakbo sa mesa ni Direk. Ang safe combination na memoryado niya mula kahapon, 4,000, 2,000, 1. Ang maliit na daliri ni Noel ay pinaikot ang dial. Click. Bumukas ang mabigat na pinto ng safe. Nahinto ang hininga ni Noel. Sa loob, may bungkos ng pera at isang makapal na ledger. Kinuha ni Noel ang ledger at binuklat. Sa maliliit na sulat, nakalista ang pangalan ng mga bata, ang kanilang halaga at ang bribe money na kinuha ni Direk. "Kailangan kong kunin ito." Ito ang kahinaan ni Direk, ngunit ang ledger ay masyadong malaki at mabigat. Madaling mahuhuli siya kung ilalagay niya ito sa kanyang damit. Nag-isip si Noel. Hinanap niya ang huling bahagi ng ledger, kung saan nakalista ang dummy accounts ni Direk at ang adoption fee list. Maingat, ngunit matapang, pinunit niya ang key pages. At inangat ang kanyang pantalon at ipinasok ang gusot na papel sa kanyang lumang medyas. Medyo magaspang sa bukong-bukong, ngunit kailangan niyang tiisin. Isinara ni Noel ang safe at pinaikot ang dial upang ilock. At nagsimula siyang magwalis na parang walang nangyari. "Hoy, anong ginagawa mo? Tapos ka na ba?" Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Director Cora. Nagulat si Noel at nahulog ang walis. "Ako, tapos na po maglinis." Tumugon si Noel nang may pag-aalangan. Si Director Cora ay sumimangot at kumaway ng kamay. "Naku, mabaho. Lumabas ka na. Ayoko na kitang makita." Si Noel ay yumuko at lumabas, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nagliwanag. Ang pakiramdam ng papel na nasa kanyang medyas ay nagbigay kay Noel ng kaunting tapang. Kasabay nito, sa bakuran ng mansyon ng Hilario Group, naramdaman ang tensyon. 10 abogado mula sa legal team at 30 security personnel ang nakatayo. Sa likod nila, 12 dosenang itim na sedan ang nakahanda. Si Mr. Santos ay lumapit kay Don Eduardo at nag-report. "Chairman, handa na po.
Ang lawsuit para sa pagkuha ng custody at ang TPO, Temporary Protection Order, para sa travel ban ay naisampa na. Ngunit kailangan ng oras para makumpleto ang proseso. Kung ipuwesto ni Direk ang mga bata ngayong gabi, ang batas ay walang silbi. Ako mismo ang haharang. Sinabi ni Don Eduardo, nagsuot ng kanyang coat. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Aling Maria, humihila ng IV stand. Maputla ang mukha niya, ngunit ang kanyang mga mata ay desperado. Mahal ko, pakiusap. Dalhin mo ang mga papis ko ng walang galos. Maghihintay ako, magluluto ako ng mainit na kanin. Hinawakan ni Don Eduardo ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, kukunin ko sila, kahit buhay ko pa ang kapalit. Magpagaling ka. Iniwan ni Don Eduardo ang kanyang asawa at lumabas. Habang nakatayo sa pinto, ang alaala ng pagtataboy niya sa kanyang anak 9 na taon na ang nakalipas ay muling bumabagabag sa kanya. Ngunit ngayon, iba na. Binuksan niya ang pinto na mahigpit na nakasara. Umalis na tayo. Nang umupo si Don Eduardo sa likod, nagbigay ng utos si Mr. Santos. Lahat ng sasakyan, umalis. Destinasyon, Bahay Kalinga ni San Jose. Itaas ang bilis sa maximum. Ang tunog ng mga engine ng 12-dosenang sasakyan ay umalingaw-ngaw. Ang itim na convoy ng Hilario Group ay umalis sa mansyon, nagbigay ng matinding intimidation sa gitna ng syudad. Tinitigan ni Don Eduardo ang labas ng bintana at hinawakan ang litrato ng kanyang anak sa kanyang bulsa. Hintayin mo, Noel. Paparating na ang lolo mo. Ang rescue team ay nagsimulang tumakbo patungo sa Bahay Kalinga, binasag ang katahimikan bago ang bagyo. 5 oras na lang ang natitira. Kailangan nilang tapusin ang lahat bago maghating gabi. 2:00 ng hapon. Ang bakuran ng Bahay Kalinga ay napuno ng isang surreal na tanawin. 12-dosenang mamahaling itim na sedan ang dumating, pinuno ang parking lot. Nang bumukas ang mga pinto, lumabas ang mga security guards na nakasuot ng itim na suit. Ang mga bintana ng shelter ay napuno ng mga mata ng mga bata na may kuryosidad. Si Director Cora, na nasa opisina, ay namutla ng sumilip sa labas ng bintana. Ano ito? Pulis? NBI? Nang sandaling iyon, pumasok si Mr. Santos at magalang na nagsalita. Dumating po si Chairman Eduardo Hilario ng Hilario Group. Nais niyang personal na bisitahin ang shelter para sa isang malaking donation. Ang chairman ng isang conglomerate? Mabilis na umikot ang mata ni Director Cora. Nawala ang kanyang pagkabigla at ang kanyang calculator ay mabilis na nagtrabaho. Ang donation ng isang tycoon ay hindi maikukumpara sa adoption fee. Nagmadali si Director Cora na ayusin ang kanyang damit at lumabas ng may pilit ng ngiti. Ay, Chairman! Sana nagpaalam kayo ng mas maaga. Napakaliit ng lugar na ito. Bumaba si Don Eduardo sa sasakyan. Hindi niya pinansin ang pagkabalisa ni Director Cora. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at dahan-dahang sinuri ang gusali. Ang pader ay may kalumaan at may amoy ng amag. Kumunot ang noo ni Don Eduardo. Nasaan ang mga bata? Nag-aaral po sila. Mahilig po kasi sila sa pag-aaral, hoho. Inihatid ni Director Cora si Don Eduardo sa opisina. Ang amoy ng cheap air freshener ay humalo sa amoy ng amag. Hindi umupo si Don Eduardo. Tinitigan niya ang menu na nakasabit sa dingding. Wagyu beef, organic salad, halata na peke at bagong print. Ang ganda ng menu. Kung ito ang kinakain nila, hindi sila magiging ganito kapayat. Ang biro ni Don Eduardo ay nagpawis sa likod ni Director Cora. Siyempre po, ang kalusugan ng mga bata ang prioridad namin. Inihagis ni Don Eduardo ang makapal na folder sa mesa. Dito sa report na inimbestigahan ni Mr. Santos, may 3 magkakapatid na bagong dating. Sinabi sa akin kaninang umaga na kailangan silang bantayan. Gusto ko silang makita para sa donation. Dalhin mo sila rito. Napalunok si Director Cora. Ang 3 magkakapatid ay naka-schedule na umalis ngayong gabi at handa na ang kanilang mga gamit. Ngunit hindi niya pwedeng baliwalain ang folder at ang malaking donation. Sandali lang po. Medyo mahiyain po kasi ang mga bata. Lumabas si Director Cora sa pasilyo at binuksan ang pinto ng solitary confinement. Si Noel ay nakakubli sa sulok, may kalong na bunso at nakahawak sa kamay ni Sofia. Hinila ni Director Cora ang tenga ni Noel. Kapag nagpapakita ka ng kaguluhan, alam mo na, dapat kang ngumiti. Magpakita ka na mahirap kayo at para lumabas ang pera. Tumango si Noel nang may wala na ekspresyon. Pagkaraan, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang 3 magkakapatid. Ang tingin ni Don Eduardo ay nakatuon sa mga bata. Kahit nakasuot ng malinis na damit, ang bunso sa likod ni Noel ay mahina
at si Sofia ay nanginginig sa takot. Ang payat na braso na nakikita sa ilalim ng manggas ay nagpatiklop sa puso ni Don Eduardo. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang mga bata, ngunit kinailangan niyang pigilan ang sarili. Kung ipakita niya ang kanyang damdamin, baka itago ni Direk ang mga bata. Nang makita si Don Eduardo, nanlaki ang mata ni Noel. Ang lolo na nakilala ko sa sementeryo. Dumating talaga ang lolo. Ang puso ni Noel ay mabilis na tumibok. Ngunit agad siyang yumuko at nagtago sa likod ni Direk. Hindi pa ito ang oras. Kailangan niyang tiyakin kung dumating ang lolo upang iligtas sila o isa lamang siyang matanda na katulad ni Direk. Sinadya ni Don Eduardo na tingnan ang ledger sa mesa at nagkibit balikat. Ang gulo ng accounting na ito. Hindi tama ang computation. Paano ko malalaman kung magkano ang idodonate ko? Kumuha si Don Eduardo ng pen at nagpakita ng problema. Si Director Cora ay naghahanap ng calculator. Imposible iyan. Sandali lang po, i-check ko ulit. Sa maikling sandaling iyon, nang nakatungo si Director Cora, tumingin si Don Eduardo kay Noel. Itinuro niya ang isang partikular na numero sa ledger gamit ang kanyang daliri at nagtanong. Agad na naintindihan ni Noel ang intensyon ng lolo. Pinahigpit ni Noel ang hawak sa bunso sa kanyang likod at mabilis na isinulat ang 4,500,000 sa alikabok sa ibabaw ng kotse at mabilis niya itong pinunasan gamit ang kanyang palad. Nagliwanag ang mata ni Don Eduardo. Eksakto itong tumugma sa error amount na kinakalkula niya. Oo, siya ang aking apo. Hindi lang iyon. Sa isang sulok ng opisina, may mga nakatumpok na box ng noodles at sako ng bigas, mga donation goods. Hinila ni Noel si Sofia sa kanyang likod at nang magtama ang kanilang tingin, itinuro niya ang ilalim ng tumpok. Ang pinakaibaba na box ay basa at UP. Kung mananatili iyon, babagsak ang tumpok. Tiningnan ni Don Eduardo ang box. Naintindihan ng 9 na taong gulang na bata ang panganib ng logistics stacking. Direk, alisin mo ang mga box na yan. Baka masaktan ang mga bata. Sumigaw si Don Eduardo. Agad na yumuko si Director Cora. Opo, agad kong aalisin. Nakumbinsi si Don Eduardo. Ang bata ay hindi lamang matalino, ngunit tactical din. Ang ganitong bata ay kailangang magtago sa pagpapanggap na tanga. Galit ang nararamdaman ni Don Eduardo. Inilapag ni Don Eduardo ang tasa at sumenyas kay Mr. Santos. Kailangan niya ng reason upang mailabas ang mga bata mula sa impyerno na ito. Direk, gusto kong mag-donate ng malaki, ngunit hindi maayos ang accounting. Aabuti ng ilang oras ang mga tauhan ko para i-check ang mga papeles at mag-transact sa bangko. Nanginginig ang mata ni Director Cora. Magkano po ang aabuti ng oras? May schedule po kasi ang mga bata ngayong gabi. Mas mahalaga ba iyan kaysa sa donation na $100 million? 100 million? Napanganga si Director Cora. Ang $100 million ay mas malaki pa sa body price ng mga bata. Nilamon ng kanyang kasakiman ang kanyang reason. Hindi po, pwedeng iurong ang schedule. Naku, salamat po, Chairman. Mabuti. Kung gayon, hanggat hindi pa nakumpirma ang deposit, gusto kong ilabas muna ang mga bata at pakainin sila. Napakapayat nila. Nag-aalangan si Director Cora. Ngayong gabi, 10 p.m. ang flight, ngunit alas, 2 pa lang ng hapon. Sapat na ang oras. At kung tatanggihan niya ang chairman, baka mawala ang 100 million. Opo, masisiyahan po ang mga bata. Sige, hawakan ninyo ang kamay ni chairman at lumabas kayo, okay? Itinulak ni Director Cora ang mga bata kay Don Eduardo. Ngunit hinawakan niya ang balikat ni Noel at bumulong, kapag nagtangka kang gumawa ng kalokohan, tapos ang mga kapatid mo. Kumain lang kayo at bumalik ng tahimik. Sumagot si Noel ng may pagtitiis. Tumayo si Don Eduardo. Nang inabot niya ang kanyang kamay, nag-aalangan si Noel, ngunit kinuha niya ang malaki at magaspang na kamay. Ang init ay bumalot sa maliit na kamay ni Noel. Hinaplos ni Don Eduardo ang ulo ni Sofia. Tara na, kakain tayo ng masarap. Ang boses ni Don Eduardo ay malambing, ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Mahigpit na humawak si Noel sa kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kamay ng isang matanda na ayaw niyang pakawalan. Paglabas nila sa shelter, malamig ang simoy ng hangin. Nanginginig si Sofia. Walang pag-aalangan, tinanggal ni Don Eduardo ang kanyang coat at ipinasuot ito kay Noel at Sofia. Kinuha ni Mr. Santos ang bunso mula sa likod ni Noel. Bago sumakay sa sasakyan, tumingin si Noel sa bintana ng second floor. Isang lalaki na nakasuot ng malaking sunglasses ang nakatingin sa labas. Adoption broker. Nang magtama ang kanilang tingin,
Gumawa ng senyas ang lalaki na parang pumuputol ng leeg. Nanginginig ang katawan ni Noel. "Huwag kang matakot." Hinarangan ni Don Eduardo ang tingin ni Noel at binuksan ang pinto ng sasakyan. Umupo si Mr. Santos kasama ang bunso. Sumunod si Sofia. Nang sumakay si Noel, umupo si Don Eduardo sa tabi niya at isinara ang pinto. "Ngayon, ako na ang bahala sa lahat." Ang salitang lolo ay kumalat sa puso ni Noel. Sa loob ng tahimik at komportableng sasakyan, pinainit ng heater ang katawan ng mga bata. Si Sofia ay nagtataka habang hinahawakan ang leather seat. Si Noel ay huminga ng malalim, ngunit hindi pa ito tapos. Ang totoong laban ay magsisimula pa lang. Hinawakan ni Noel ang papel na nakatago sa kanyang medyas. Ang isang piraso ng papel na ito ang magbabago sa kanilang kapalaran. Ang convoy ng Hilario Group ay umalis sa bahay Kalinga. Nag-iwan ng alikabok habang papalayo ang mga sasakyan. Ngumiti si Director Cora, ngunit hindi niya alam. Ang pumasok sa lungga ng Tigre ay hindi biktima, kundi ang hunter. Hindi sa isang marangyang hotel sa siyudad tumigil ang mga sasakyan. Sa isang simpleng karinderiya, sa loob ng eskinita. Nagulat ang mga security guards. Ngunit si Don Eduardo ay pumasok ng may pag-aalinlangan. Iyon ang paboritong lugar ng kanyang anak na si Miguel. Sa sulok ng karinderiya, naghihintay na si Aling Maria. Maputla ang kanyang mukha at may bakas pa ng IV drip sa kanyang kamay. Ngunit nang pumasok ang mga bata, agad siyang tumayo. "Mga anak ko," si Aling Maria ay yumakap kay Noel at Sofia. Ang angkan ng kanyang anak na matagal niyang hinahanap. Ang amoy ng pain reliever ang bumalot sa yakap ni Lola. "Lola?" tanong ni Sofia. Sa halip na sumagot, kinuha ni Aling Maria ang bunso mula kay Mr. Santos. Habang yakap ang natutulog na sanggol, umiyak si Aling Maria ng walang tunog. "Nagugutom na kayo, hindi ba? Umupo kayo. Kumain tayo." Pagkaraan, ang mesa ay napuno ng umuusok na bulalo beef shank soup at crispy pata, crispy pork knuckles. Ang amoy ay nagpaalala sa mga bata ng matinding gutom. Nakalimutan ni Sofia ang paggamit ng kutsara at tinidor at kumain ng karne gamit ang kanyang kamay. "Masarap. Kuya, masarap talaga ito." Si Sofia ay kumain ng mabilis. Pinunasan ni Aling Maria ang bibig ni Sofia habang sinasabing, "Dahan-dahan, mabulunan ka." Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Nang sandaling iyon, tumingin si Sofia sa paligid at kumuha ng malaking piraso ng crispy pata at patagong inilagay sa kanyang bulsa. "Sofia, anong ginagawa mo?" Nagulat si Aling Maria at nagtanong. Nagulat si Sofia at tinakpan ang bulsa. "Ito po, kakainin ko po mamaya kapag nagutom ako. Para po kapag hindi kami binigyan ni Direk ng pagkain." Napahinto si Aling Maria. Ang instinct na ito ng bata, hoarding food, ay nagpakita kung gaano katindi ang gutom sa shelter. Niyakap ni Aling Maria si Sofia at umiyak. "Ay, ang anak ko, gaano kakatagal na gutom, ha? Patawad. Patawarin mo si Lola." Ang karinderya ay napuno ng luha, ngunit hindi umiyak si Don Eduardo. Sa halip, nilagyan niya ng karne ang mangkok ni Noel. "Kumain ka ng marami, Noel." Si Noel ay hindi kumain. Nakatingin lamang siya kay Don Eduardo. Pinunasan ni Don Eduardo ang ulo ni Noel at mahinang nagtanong, "Mahirap, hindi ba?" Sa maikling tanong na iyon, nanginginig ang mga labi ni Noel. Ang 9 na taong gulang na bata na nagpanggap na matapang at malakas ay halos gumuho. Ngunit naghigpit siya ng labi upang pigilan ang pag-iyak. Ayaw niyang maging mahina. Lumapit si Don Eduardo upang maglagay ng tubig. Nang sandaling iyon, inilabas ni Noel ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, ang gusot na papel na nakatago sa kanyang medyas, ang key page ng ledger na pinunit niya mula sa safe. Mabilis na ipinasok ni Noel ang papel sa bulsa ng coat ni Don Eduardo. Natigilan ang katawan ni Don Eduardo, ang pakiramdam ng papel sa kanyang bulsa. Tiningnan ni Don Eduardo si Noel nang may gulat. Kinuha ni Noel ang kanyang kutsara, ngunit ang kanyang mga mata ay desperado na nagsasabing, "Ito ang ebidensya. Iligtas niyo kami." Mahigpit na hinawakan ni Don Eduardo ang papel, ang ebidensiya na kinuha ng kanyang apo na nakataya ang buhay. Tumango si Don Eduardo ng kaunti. "Nakuha ko." Huminga si Noel. Sa ilalim ng mesa, hinawakan niya ang palad ni Don Eduardo at isinulat ang numero gamit ang kanyang index finger. 10 p.m. Departure time. Mahigpit na hinawakan ni Don Eduardo ang kamay ni Noel. Ang magaspang na kamay ng lolo at ang maliit na kamay ng apo ay nagtagpo sa ilalim ng mesa.
Ito ay isang pangako na mas malalim pa sa dugo. Darating ako. Bago 10 p.m. Malapit nang matapos ang kanilang pagkain, tumawag si Director Cora kay Mr. Santos. Mr. Santos, na-deposit na ba ang pera? Kailangan na kasing umalis ng mga bata. Bakit hindi pa kayo bumabalik? Ang boses ni Director Cora ay puno ng pagkabalisa. Nang sumilip siya sa labas, may isang itim na van na umiikot. May nagbabantay. Tumango si Don Eduardo at kalmadong sumagot si Mr. Santos. Nag-iinspeksyon pa ang bank system, ihatid namin sila agad. Pinatay ni Don Eduardo ang tawag at tiningnan ang mga bata. Oras na para maghiwalay. Gusto niyang iuwi agad ang mga ito, ngunit baka maging kidnapping ito bago pa matapos ang legal na proseso. Kailangan niya ng huling patience para sa perpektong tagumpay. Tapos na ba kayo? Tara na. Umiyak si Sofia. Gusto ko pang makasama si Lola. Ayaw kong umalis. Si Aling Maria ay pilit na umalis at nangako kay Sofia. Magkikita tayo ulit agad. Maghihintay si Lola at magluluto ng masarap na pagkain. Okay? Binigyan ni Aling Maria si Sofia ng isang dakot ng candy. Sa loob ng sasakyan pabalik sa shelter, iba ang atmosfera. May tahimik na tiwala sa pagitan ni Noel at Don Eduardo. Nang dumating sila sa shelter, mabilis na lumabas si Director Cora at binuksan ang pinto. Ay, nakabalik na kayo. Chairman, madedeposit na po agad ang pera. Pagod ang mga bata. Hayaan mo muna silang magpahinga. Maikling sagot ni Don Eduardo at isinara ang pinto. Nang umalis ang sasakyan, nagbago ang mukha ni Director Cora. Hinila niya si Noel sa leeg. Hoy, may sinabi ka ba sa chairman ha? Kumain lang ba kayo? Kinalkal ni Director Cora ang bulsa ng mga bata. Nang makita ang mga candy at piraso ng karne na tinago ni Sofia, kinuha niya at itinapon sa basurahan. Hindi kayo mga pulubi. Bakit kayo nagtatago ng pagkain? Umiyak si Sofia, ngunit hindi pinansin ni Director Cora. Pumunta kayo sa silid. Aalis tayo ng 10 p.m. Huwag kayong mag-isip ng iba. Boom! Muling sumara ang pinto ng solitary confinement. Ang tatlong magkakapatid ay naiwan sa dilim, ngunit hindi umiyak si Noel. Ang ebidensya mula sa kanyang medyas ay nasa ligtas na lugar. Yinakap ni Noel si Sofia at bumulong. Ayos lang, Sofia. Darating si Lolo. Ang tunay nating Lolo. Tiningnan ni Noel ang orasan sa dingding. 5:00 ng hapon. 5 oras na lang ang natitira. Samantala, sa sasakyan pabalik, inilabas ni Don Eduardo ang papel mula sa kanyang bulsa. Ang gusot na pahina ay nagpakita ng bribe details ni Director Cora at ang halaga ng mga bata. Ito ang decisive evidence. Toby, tawagan mo ang Chief of Police. Kunin mo ang litrato ng papel na ito at ipadala mo. Ipakita mo ang buong lakas ng Hilario Group ngayong gabi. Ang mga mata ni Don Eduardo ay nagliwanag. Tapos na ang katahimikan bago ang bagyo. Oras na para maging bagyo mismo. 10:00 ng gabi. Isang heavy snow warning ang inilabas sa Metro Manila. Note, changed back to snow based on the intense original text, but interpreted as a severe, unusual weather event, like a typhoon or ashfall for extreme effect, maintaining the cold, white imagery from the original story's climax. Sa bundok kung saan matatagpuan ang Bahay Kalinga, malakas na whiteout ang nagaganap. Sa harap ng shelter, isang itim na van ang nagiinit, naglalabas ng puting usok. Ito ang sasakyan ng broker na magdadala sa mga bata sa airport. Sa opisina, si Director Cora at ang broker ay nagtatawanan habang umiinom ng alak. Medyo naantala ang deposit ni Chairman. Okay lang ba? Tanong ng broker. Huwag kang mag-alala. Nakita mo na halos mamatay ang matanda para sa mga bata, hindi ba? Bukas ng umaga, nandyan na ang 100 million. Ipadala lang natin ang mga bata at kukunin ang pera. Si Director Cora ay tuwang-tuwa. Habang nagse-celebrate sila, naging kampante ang pagbabantay sa mga bata. Sa solitary confinement sa dulo ng pasilyo, kinuha ni Noel ang kutsara na patago niyang kinuha. Ipinasok niya ang hawakan ng kutsara sa puwang ng bintana. Iik! Nagbigay ng sigaw ang lumang screw, ngunit nalunod ito sa tunog ng malakas na bagyo. Nagtiis si Noel sa sakit ng kamay at pinilipit ang kutsara. Tok! Isang screw ang nahulog. Sofia, gising. Kailangan na nating umalis. Ginising ni Noel ang natutulog na si Sofia. Ang 2 taong gulang na bunso ay mahigpit na nakabalot sa blanket at binuhat niya sa likod. Nang bumukas ang bintana, pumasok ang napakalamig na hangin at ang mga snowflakes. Kuya, masyadong malamig. Nanginginig si Sofia. Ipinasuot ni Noel kay Sofia ang coat na ibinigay ni Don Eduardo.
Bagamat masyadong malaki, iyon ang mas maganda. Una, tumalon si Noel sa bintana. Hindi ito masyadong mataas, ngunit ang putik ay kasing taas ng tuhod. Kinuha ni Noel si Sofia at nagsimulang gumapang patungo sa maliit na butas sa bakod patungo sa kakahuyan. Ang tunog ng mga paa niya sa putik ay parang tibok ng puso. Nakasuot lamang si Noel ng manipis na tsinelas. Mabilis na nawala ang pakiramdam ng kanyang mga daliri at naramdaman niya ang sakit na parang naglalakad sa basag na salamin. Ngunit hindi siya huminto. Kailangan niyang protektahan ang bunso at si Sofia. Nang makalabas sila sa butas at nakarating sa kakahuyan, nawalan ng balanse si Sofia at natumba. Uwaang. Masakit. Sumabog ang iyak ni Sofia. Nagulat si Noel at tinakpan ang bibig ni Sofia. Huwag kang sumigaw. Kapag nahuli tayo, tapos na. Ang mga luha ay dumaloy sa mata ni Noel. Masyadong malamig at nakakatakot. Nang makita ang luha ni Kuya, tumigil si Sofia sa pag-iyak. Itinayo ni Noel si Sofia at nagsimulang maglakad ulit. Nang sandaling iyon, narinig ang malakas na sigaw mula sa shelter. Hoy, nawawala ang mga bata. Hanapin. Boses ni Director Cora. Pagkatapos, maraming flashlight beam ang naghahanap sa dilim ng kakahuyan. Mga broker, may mga bakas ng paa. Dito sila nagpunta. Ang matingkad na mga bakas ng paa sa putik ay nagpakita kung nasaan ang mga bata. Lalong lumapit ang mga ilaw. Nawalan ng pag-asa si Noel. Sa ganitong bilis, mahuhuli sila agad. Tumingin siya sa paligid. Sa malayo, may nakitang lumang bodega. Hinila ni Noel si Sofia at itinulak sa likod ng lumang drum. Sofia, makinig ka. Huwag kang gagalaw dito. Ako ang magliliko sa mga lalaki. Ayaw ko, kuya. Huwag kang umalis. Hinawakan ni Sofia ang damit ni Noel. Inalis ni Noel ang kamay ni Sofia at pinahiga ang bunso sa tabi niya. Darating si Lolo. Magtago kayo hanggang sa dumating siya. Okay? Itinago ni Noel ang kanyang mga kapatid at sinadya niyang tumapak sa mga tuyong sanga. Crack! Nang marinig ang tunog, nagtungo doon ang mga flashlight. Ayun! Nandyan sila! Si Noel ay tumakbo sa kabilang direksyon. Dito ako. Huliin niyo ako. Sumigaw si Noel habang nililinlang ang mga broker. 2 broker ang humabol kay Noel. Nadulas at gumulong si Noel sa putik, ngunit hindi siya huminto. Ngunit hindi siya makatagal sa lakas ng matanda. Sa huli, hinila ang leeg ni Noel. Arg! Si Noel ay sumubsob sa putik. Pumasok ang malamig na putik sa kanyang bibig. Punyeta! Saan ka tatakas? Hinila ng broker ang leeg ni Noel at itinitayo. Maya-maya, ang isa pang broker ay kinaladkad si Sofia at ang bunso na umiiyak sa likod ng bodega. Huwag! Mga kapatid ko! Sumigaw si Noel, ngunit walang silbi. Si Director Cora ay dumating, humihingal. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Dahil sa iyo, muntik nang mawala ang pera ko. Slap! Ang palad ni Director Cora ay humampas sa malamig na pisngi ni Noel. Dumugo ang labi ni Noel. Isakay niyo agad sa van. Turuan natin sila ng leksyon habang papunta sa airport. Binuhat ng mga broker ang mga bata na parang mga bag at kinaladkad patungo sa van. Hinawakan ni Noel ang pinto ng van at nagpumiglas. Masakit ang kuko niya, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Ayaw ko. Hindi ako aalis. Sabi ni Lolo, darating siya. Ililigtas niya kami, sabi niya. Tumawa si Director Cora. Lolo, baliw ba ang matanda na iyon para kunin ka? Huwag kang umasa. Ikaw ay isang paninda lang na ipinagbibili. Binitawan ni Director Cora ang mga daliri ni Noel. Si Noel ay itinulak sa loob ng sasakyan. Boom! Sumara ang pinto at narinig ang tunog ng lock. Madilim ang sasakyan. Si Sofia at ang bunso ay nanginginig sa sulok. Idinikit ni Noel ang mukha niya sa bintana at tumingin sa labas. Walang tao sa gabing may bagyo. Lolo, sinungaling. Ang luha ni Noel ay dumaloy. Ang pag-asa ay naging desperasyon. Sumakay ang broker sa driver's seat at umandar ang makina. Broom! Ang tunog ng makina ay nilunod ang iyak ng mga bata. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Si Noel ay tumingin sa entrance road ng shelter. Nang sandaling iyon, sa malayo sa dilim, 2 malalakas na ilaw ang kumislap. Hindi lang 2, 4, 8, 16. Dose-dose ng headlights ang dumating. Binasag ang dilim at mabilis na tumakbo patungo sa entrance road ng shelter. Parang galit na alon ng liwanag. Krrr! Ang itim na sedan sa harap ay biglang huminto. Hinarangan ang van ng broker. Ang bagyo ay kumalat. Nahinto ang hininga ni Noel. Tiningnan niya ang liwanag. 10 p.m. Ang lolo ay dumating. Bumaba si Don Eduardo Hilario mula sa itim na sedan. Hindi siya nagpayong.
Naglakad siya sa gitna ng bagyo. Sa likod niya, dose-dosenang sasakyan ang sabay-sabay na nagbukas at lumabas ang mga security guards. Sa langit, ang mga drone ay nag-iikot at nagbigay ng searchlight na nagpaliwanag sa madilim na bakuran na parang tanghali. Hala, anong ginagawa ninyo? Sumigaw si Director Cora Ramos. Nagulat ang mga broker at sinubukan nilang kumuha ng armas, ngunit napapalibutan at naaresto na sila ng mga security guards. Ipo-report ko kayo sa illegal business. Legal na proseso ng adoption ito. Hindi pinansin ni Don Eduardo ang pagmamaktol ni Director Cora. Naglakad siya patungo sa pinto ng van. Nang makita na nakalock ito, sumenya si Don Eduardo. Agad na nilapitan ng security team leader ang driver's seat, inilabas ang broker at pinindot ang unlock button. Trrrk! Nang bumukas ang pinto, tiningnan ni Noel ang lolo sa kanyang harap. Hindi ito panaginip, lolo. Nanginginig ang boses ni Noel. Kinuha ni Don Eduardo ang malamig na kamay ni Noel at inilabas siya mula sa van. Pagkatapos, sina Sofia at ang bunso ay iniligtas at niyakap ng mga tauhan. Ayos na! Ayos na! Inalis ni Don Eduardo ang kanyang coat at ipinasuot kay Noel. Si Director Cora ay sumigaw. Saan ninyo dadalhin ang mga anak ng iba? Ako ang legal na guardian. Akala ninyo ba, dahil mayaman kayo, kaya ninyong gawin ang lahat? Nang sandaling iyon, ang mga abogado sa likod ni Don Eduardo ay lumapit at nagbigay ng mga papeles sa mukha ni Director Cora, Miss Cora Ramos. Naisampa na ang lawsuit laban sa iyo para sa loss of custody at human trafficking at embezzlement. Simula ngayon, ikaw ay hindi na guardian, kundi suspect. Ano? May ebidensya ba kayo? May ebidensya ba kayo na ipinagbili ko ang mga bata? Pinilit ni Director Cora na itanggi ang lahat. Tiwala siya na ang ledger at ang recording ay nasa safe o nasira na. Ngumiti si Don Eduardo. Kinuha niya ang isang gusot na papel mula sa kanyang bulsa. Nandito ang ebidensya. Iyon ang punit na pahina ng ledger na patagong ipinasok ni Noel sa bulsa ni Don Eduardo sa karinderya. Nanlaki ang mata ni Director Cora. Nakatuon ang kanyang tingin sa papel. Pamilyar na sulat kamay. Pamilyar na mga numero. Agad na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Bakit nandyan iyan? Iyan ang aking buhay na itinago ko ng malalim sa safe. Ang sigaw ni Don Eduardo ay parang kulog. Sumenyas si Mr. Santos at ang isa pang ebidensya ay nilabas mula sa malaking speaker sa bakuran. Opo, Mr. Broker, medyo masama ang kondisyon ng mga bata. Kailangan namin ng karagdagang labing 30,000. Ang boses ni Director Cora ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Clear evidence of human trafficking. Namutla ang mukha ni Director Cora. Thud, nawalan siya ng lakas sa binti at napaupo sa putik. Hindi, ito ay isang trap. Nang sandaling iyon, dumating ang mga sasakyan ng pulis. Ang siren ay umalingaw-ngaw. Ang pula at asul na ilaw ay tumusok sa bagyo. Bumaba ang Chief of Police at nagbigay ng saludo kay Don Eduardo. Chairman, patawad sa pagkaantala. Chief, pakitiyak na ang babaeng ito at ang mga lalaking iyon ay makakain ng prison food. Babantayan ng legal team ng Hilario Group ang buong investigasyon. Huwag kang magbigay ng kahit isang pabor. Magalang ngunit matalas na sinabi ni Don Eduardo. Nagpawis ang Chief of Police at yumuko. Opo, aarestuhin. Inilagay ng mga pulis ang handcuffs kina Director Cora at sa mga broker. Habang kinaladkad, sumigaw si Director Cora, pinakain ko ang mga bata na iyan. Walang utang na loob. Ngunit tapos na ang laban. Matapos maayos ang lahat, nawalan ng tensyon si Noel at nanlumo. Agad siyang inalalayan ni Don Eduardo, Noel. Ibinaba ni Noel ang mukha niya sa balikat ni Don Eduardo. Lolo, dumating po kayo. Hindi niyo po kami iniwan, hindi ba? Tanong ni Noel. Ang katanungan ng isang bata na may malalim na trauma ng pag-iwan. Hinaplos ni Don Eduardo ang likod ni Noel at sumagot. Siyempre, saan ako pupunta at iiwanan kita? Patawad. Patawad dahil huli akong dumating. Hindi ko na kayo iiwanang mag-isa. Doon, umiyak si Noel. Uwa. Ang iyak ng 9 na taong gulang na bata ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Si Noel, na hindi nakaiyak sa harap ng kanyang mga kapatid at ni Direk, ay ngayon lamang nakahinga. Sa iyak na iyon, tumakbo si Aling Maria at niyakap sina Sofia at ang bunso. Ay, mga anak ko, gaano kayo katakot ha? Wala nang kukuha sa inyo. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo sa bahay natin. Umiyak din si Sofia at ang bunso sa yakap ng kanilang lola. Ang bakuran ay naging river of tears, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng relief at healing.
Binuhat ni Don Eduardo ang umiiyak na si Noel. Ang magaspang na kamay ay ngayon ang pinakaligtas na cradle. Tara na. Sa maikling salita ni Don Eduardo, nagbigay daan ang mga security guards. Ang sasakyan ni Don Eduardo, kasama ang mga bata, ay umalis sa shelter. Sa likod nila, ang mga ilaw ng pulis ay kumikislap na nagpapahiwatig ng pagbagsak ni Director Cora. Sa loob ng sasakyan, hindi tumingin si Noel sa labas. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang damit ni Don Eduardo. Ang mainit na hangin ng heater at ang init ng katawan ng lolo at ang hininga ng kanyang mga kapatid sa tabi niya. Ang mga talukap ng mata ni Noel ay bumigat. Ang pagkapagod ay nagpahina sa kanya. Hinaplos ni Don Eduardo ang buhok ng natutulog na si Noel. Ang maliit na sugat sa noo, ang magaspang na kamay, mga bakas ng pagtatanggol niya sa kanyang mga kapatid. Tahimik na hinagkan ni Don Eduardo ang noo ni Noel at nangako, "Gugugulin ko ang natitirang buhay ko upang ibalik ang nawawalang ngiti ng mga batang ito." Ang convoy ay bumaba sa bundok at nakarating sa syudad. Ang mga ilaw sa kalsada ay dahan-dahang nagliwanag sa madilim na kalsada. Ito ay parang mga ilaw ng pag-asa na nagliliwanag sa hinaharap ng tatlong magkakapatid. Hindi na sila mga ulila. Sila na ang mga apo ni Don Eduardo Hilario ng Hilario Group. Ang mahaba at malamig na taglamig ay tapos na at ang spring ay paparating na. Isang buwan ang lumipas. Ang mansyon ni Don Eduardo ay nagbago. Sa halip na mamahaling Persian carpet, may makulay na playmat sa sahig. Sa tabi ng vintage cabinet, may mga robot at manika na nagkalat. "Kuya, habulin mo ako." Si Sofia ay tumatakbo sa sala, tumatawa. Si Don Eduardo ay humihabol, pawisan. Ang isang tycoon ay ngayon ang kalaro ng kanyang apo. Ngunit si Noel ay tahimik pa rin. Hindi pa rin siya makatulog sa malambot na kama dahil sa alaala ng solitary confinement. Natutulog siya sa ilalim ng kama, sa malamig na sahig. Nang pumasok si Don Eduardo sa silid ni Noel, nakita niya si Noel na natutulog sa ilalim ng kama. Masakit sa puso ni Don Eduardo, ngunit hindi niya hinila si Noel. Sa halip, ipinasok niya ang kanyang sarili sa ilalim ng kama at humiga sa tabi ni Noel. "Lolo?" tanong ni Noel nang may gulat. "Mas malamig kasi ang sahig. Dito tayo matulog." Hinawakan ni Don Eduardo ang magaspang na kamay ni Noel. "Noel, huwag mong bitawan ang kamay na ito. Poprotektahan ka ni Lolo. Walang multo o masamang tao ang makakalapit. Makakatulog ka na ng payapa." Nang maramdaman ang init ng lolo, lumuwag ang balikat ni Noel. Yumakap siya kay Don Eduardo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa isang taon, si Noel ay natulog ng walang bangungot. Pagkaraan ng ilang araw, si Don Eduardo ay nag-iisa sa kanyang library. Tinitingnan ang isang malaking mapa ng logistics route. May sunog sa isang distribution center at ang shipping network ay nagulo. Malaki ang loss dahil sa delay. Nang sandaling iyon, sumilip si Noel mula sa pinto. "Lolo, anong ginagawa ninyo?" "Oh, Noel, halika rito." Lumapit si Noel sa mapa. Tinitigan niya ang mapa na punong-puno ng pula at asul na linya. Nagturo siya ng isang bahagi gamit ang kanyang daliri. "Dito po, gulo. Kapag umikot ang truck dito, may late. Mas mabilis po kung dito dadaan." Kumuha si Noel ng kreyon at gumuhit ng bagong linya. Ito ang pinaka-optimal na ruta na hindi naisip ng mga logistics expert. Nanlaki ang mata ni Don Eduardo. Ang isang 9 gulang na bata ay nakakita ng blind spot na hindi nakita ng mga eksperto. "Teka, paano mo nalaman ito? Parang nakikita ko po ang picture sa isip ko. Parang sa paglalaro ng tren-trenan." Niyakap ni Don Eduardo si Noel. Genius. Ngunit hindi pinilit ni Don Eduardo si Noel. "Noel, gawin mo ang gusto mo. Mag-drawing ka o maglaro. Ang talent mo ay dapat mong gamitin para maging masaya ka." Ngumiti si Noel. Ang ngiti na iyon ay ang ngiti ng isang 9 gulang na bata. At sa wakas, dumating ang annual shareholders meeting ng Hilario Group. Ang hall ay puno ng press at shareholders. Si Don Eduardo ay umakyat sa stage. Sa tabi niya, si Noel ay nakatayo, nakasuot ng maayos na suit. Nagkaroon ng katahimikan. "Ngayon, gagawin ko ang pinakamahalagang anunsyo sa aking buhay." Ang boses ni Don Eduardo ay malakas. Ang batang ito sa tabi ko ay si Noel Hilario, ang anak ng aking anak na si Miguel Hilario. Siya ang tanging angkan ko at ang kinabukasan ng Hilario Group. Sunod-sunod na kumislap ang mga flash. Hinawakan ni Noel ang kamay ni Don Eduardo, ngunit hindi siya umatras. Tiningnan ni Don Eduardo ang lahat at nag-anunsyo, "Hindi ko ibibigay ang management rights sa aking apo ng basta-basta. Ibibigay ko ang aking mga share sa society."
at si Noel ay magkakaroon lamang ng pagkakataong patunayan ang kanyang kakayahan sa patas na paraan. Iyan ang buhay na gusto ng aking anak at iyan ang direksyon ng Hilario Group. Nagkaroon ng katahimikan at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa mundo ng negosyo na puno ng succession at hindi patas na practice, ang anunsyo ni Don Eduardo ay isang shock. Tiningnan ni Noel ang lolo niya. Ipinagmamalaki niya na nagtitiwala sa kanya ang lolo niya. Nagbago ang season at naging Abril, ang Loyola Memorial Park. Ang lugar na may malakas na bagyo ay ngayon ay puno ng cherry blossoms, sakura na parang niebe. Si Don Eduardo, Aling Maria at ang tatlong magkakapatid ay nakatayo sa harap ng puntod ni Miguel. Ngayon, nakasuot sila ng maayos na damit at sa halip na magtanggal ng putik gamit ang kamay, mayroon silang magagandang bulaklak. Lumapit si Noel sa lapida. Inilagay niya ang Hilario Group pin at ang kanyang perfect score math exam sa lapida. Tatay, nandito na ako. Hinaplos ni Noel ang lapida. Hindi na ako nilalamig. Hindi na ako nagugutom. Inaalagaan kami ni Lolo ng maigi. Kaya, magpahinga ka na, tatay. Umiyak si Aling Maria. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng relief at pasasalamat. Si Don Eduardo ay yumuko sa harap ng lapida. Kinuha niya ang family picture. Kuha ito isang buwan na ang nakalipas sa garden ng mansyon. Lahat sila ay nakangiti. Inilibing ni Don Eduardo ang litrato sa lupa ng puntod. Miguel, nakikita mo ba? Ipoprotektahan ko ang mga kayamanan ko, kahit buhay ko pa ang kapalit at patawad. Mahal kita, anak ko. Ang pag-amin ng matanda ay dinala ng simoy ng hangin. Lolo, wag na kayong umiyak. Lumapit si Noel at pinunasan ang luha ni Don Eduardo gamit ang kanyang maliit na kamay. Nandito po ako. Poprotektahan ko po kayo, Lolo. Sa matapang na salita ng kanyang apo, tumawa si Don Eduardo habang umiiyak. Oo, dapat lang, papi ko. Binuhat ni Don Eduardo si Noel. Inalagaan ni Aling Maria si Sofia at ang bunso. Ang mga cherry blossoms ay bumagsak sa pamilya na parang blessing. Tara na, uwi na tayo. Nagugutom na kayo, hindi ba? Bulalo at crispy pata ang hapunan natin. Wow, ang saya. Ang pamilya ay naghawak kamay at umalis sa sementeryo. Ang kanilang anino ay hindi na nag-iisa. Ang mga ito ay magkakadikit at umiilaw ng may init. Sinasabing ang puno na nakatagal sa malamig na taglamig lamang ang nagbubunga ng pinakamagandang bulaklak. Ang spring ay dumating sa kanila matapos malampasan ang matinding pagsubok. Ito ang pinakamainit na himala na namumulaklak sa gitna ng mundo, tulad ng pangalan ng Hilario Group. Ito ang kwento ng pamilya na sa wakas ay natagpuan ang init ng isa't isa matapos ang siyam na mahabang taglamig. Sana ang dalawang kamay na nagtagpo sa gitna ng malamig na bagyo ay hindi na maghihiwalay. Sana ang masayang anino ng mga naglalakad sa daanang puno ng sakura ay mag-iwan ng mainit na alaala sa inyong puso. Kung ang kwento ngayon ay nagbigay ng maliit na liwanag sa inyong puso, paki-subscribe at like upang patuloy nating maibigay ang liwanag na iyon. Ang inyong mga mensahe ay magiging fertilizer para sa mas magagandang kwento. Sana magkaroon kayo ng isang masayang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama.